umaga, ang topic po natin ay pinamagalan po natin ang kamatayan ng Panginoon Hesus ang naging daan sa Diyos Ama. So, ang bibigyan po natin din dito, yung naganap na, sabi po dito sa 38, at napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. So, alam niyo po ba, yung ano na yun, yung tabing po na yun, ay napakahalaga na naganap sa buhay po nating lahat bilang mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa Lumang Tipan, ang sabi ng Bible, sa Exodus chapter 20 verse 12, babasahin na lang po. Ang sabi po dito sa Exodus 26, sabi dito, isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng tawid sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaba ng tipan. Ang tabing na ito ang siya maghihiwalay sa dakong banal at dakong kabanal-banalan. So, noong Old Testament, halimbawa, ito na lang, para madali po natin makuha, ito na lang pong division na ito. Division. Yung division po na yan, may ano po yan, may konti lang po yan, may tabing. So, ang pwede lang pumasok dito, yung mga sacerdote, sila po yung naghahandog sa Diyos sa mga kasalanan nagagawa ng mga tao. Hindi ka pwede pumasok doon, ikaw na simpleng tao. Ang makakapasok lang po doon yung mga sacerdote na dinalaga noong unang panahon. At yung mga sacerdote po na yun, ang sabi po sa kwento sa Bible, may mga talikala po sila sa paa. Habang po sila naglalakad, yung talikala po na yun ay gumagalaw. Hanggang sa makating po sila sa dakong kabanal-banalan. Doon po nila kinakatag po yung Diyos, yung konsensya po ng Diyos. At kapag po yung sacerdote, hindi po siya naging kalugod-lugod sa harapan po ng Diyos, siya po ay namatay. Siya po ay mamamatay. Kaya ang gagawin po ng mga nasa labas po ng tabing, hihilahin na lang po yung kadena na nakatali doon sa kanyang paa. So yun po yung dakong kabanal-banalan. Subalit, sa bagong tipan, nung po ang Panginoong Jesus, siya po ay namatay, ang sabi po ng Biblia, yung pong tabing po na yun ay nahati po sa gitna. Ang ibig pong sabihin noon, yung tabing po na yun na nagsisilbing dahilan upang yung tao ay hindi po siya makalapit sa Diyos, yung tao po ay nagkaroon na po ng pagkakataon na siya po ay makalapit sa Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Kung di po naganap yung kamatay ng Panginoong Jesus, tayo po lahat ay nasa ilalim po ng kautusan. At wala po tayong karapatan na lumapit po sa harapan po ng Diyos. Tingnan po natin yung Book of Galatia. Sa Galatia chapter 4, para lubusan po nating maintindihan at maunawaan, ang sabi niya, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya sa isang babae at nabuhay sa ilalim ng kautusan. Pasinin po natin ito. At nabuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may bibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon, ay makatawag tayo sa Diyos na Ama. Hindi na kayo alipin, kundi anak, at dahil kayo'y anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang tagapagmana niya. So, tingnan natin, ang sabi ng Bible, kung babalikan natin yung kwento ng pagkapanganak ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan.
So alam niyo po ba, nung bumabalikan natin yung kwento, mula po nung Old Testament hanggang sa panahon ng ating Panginoon Jesus, ang tao na nabubuhay sa kautusan. At kapag tayo ay nabubuhay sa kautusan, wala po tayong karapatan na tayo po ay maligtas at magamit ng buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi ng Bible, walang matwid, wala kahit isa. Kaya dahil walang matwid, wala kahit isa, walang maliligtas. Ang sabi po ng Roman, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya wala po tayong kakayahan na tayo po ay maligtas. At ang sabi ng Biblia, ang sabi dito, upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan, sa gayon kayo may bibilang sa mga anak ng Diyos. So, makikita natin dito, hindi naman po talaga tayo ay kabilang sa mga anak ng Diyos. Kundi ang mga anak lamang po ng Diyos at ibinibilang ng mga anak ng Diyos yung bansang Israel. Nakabilang tayo sa mga anak ng Diyos dahil sa kabutihan at dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung point number 1 po natin dyan, ang sabi dito, matubos sa ilalim ng kautusan at mapabilang sa anak ng Diyos. So alam niyo po, nung hindi pa isinilang yung ating Panginoon Jesus, na doon po yung kautusan. Subalit nung sabi nga, tinubos tayo ng Panginoon, tayo na po ay nasa ilalim po ng biyaya. Yung biyaya po na yun, nakamtan po natin dahil sa pagmamahal po sa atin ng Diyos. Kaya sabi po dyan sa talatang ating binasa, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya sa isang babae na buhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon kayo may bibilang ng mga anak ng Diyos. So, napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Napakapalad po natin na dati hindi tayo po yung mga hentil na hindi kabilang sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Subalit nung ang Panginoong Jesus, siya po yung tumubos sa kasalanan ng tao sa ilalim ng kautusan upang mula po doon tayo ay mapabilang sa anak ng Diyos. Paano po ba yung naganap sa buhay natin? Nasabi po diyan sa John chapter 1. Lagi po natin itong binabasa. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tayo po ay napabilang sa mga anak ng Diyos kung tayo po ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka naging anak ng Diyos, hindi ka napabilang sa anak ng Diyos dahil ikaw po ay sumusunod sa ilalim ng kautusan. Kundi ikaw po ay napabilang sa anak ng Diyos kung tayo po ay tumanggap at sumampalataya sa Kanya, at sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa 13, sabi po diyan, siya nga ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang siya ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak niya ay dahil sa kalooban ng Diyos. So hindi ka naging anak ng Diyos dahil sa kagustuhan mo, kundi naging anak ng Diyos dahil ito yung kalooban ng Diyos na ginawa niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya napakapalad ng isang tao na siya po ay napabilang sa mga anak ng Diyos. Kasi hindi naman po tayong lahat, hindi naman po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na nandito sa sanlibutan ay nilalang ng Diyos. Binigyan ng buhay ng Diyos. Subalit, yung mga tao lang na natutong tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, sila naman po yung binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen po ba daw? Kaya kung di po ginawa po ng Panginoon Jesus yung kanyang dapat na gawin nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, wala po kabuluhan yung pagkasila ng isang tao, kundi siya po ay patungo pa rin po sa kapahamakan. Subalit salamat sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus kung bakit po tayo nagpabilang sa mga anak ng Diyos at tayo po ay tinubos sa ilalim ng kautusan at ngayon po tayo po ay nagbubuhay sa pananampalataya sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ba ano po yung sinigaw niya doon? Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hiya po yung kasi.
Bakit sumigaw po siya ng malakas na yun? Kasi bilang napakahirap po ng kanyang ginawa. Subalit tinis po yun ng Diyos Ama dahil ito po yung makakabuti sa lahat ng tao na nilalang ng Diyos. Kasi kung hindi po pinahintulutan ng Diyos Ama na mamatay at tumigis yung dugo ng Panginoon Jesus, wala pong katubusan. Wala pong kapatawaran. Wala pong kalinisan sa kasalanan po ng tao. Subalit, sabi nga, dahil mahal na Diyos yung tao, pinahintulutan po niya na mamatay yung ating Panginoon Jesus upang yung kanyang dugo ang siyang tumubos, magbayad, maglinis sa kasalanan po ng mga tao upang mula doon ang sino mang sumampalatay sa Kanya ay hindi po mapahamak kundi magamit na po ng buhay na walang hanggan. Amen! So pangalawa, sabi po dyan sa ating pag-aaral, tumanggap ng Espiritu Santo. Sa Galatia chapter 4 verse 6, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Alam niyo po ba, nung ang tao ay magkasala mula po kay Eva, saka po si Adan, hindi naman po sila namatay physically. Hindi po sila namatay kasi nabuhay pa po si Adan halos 900 years. Ganun po kahaba. Ang namatay po kay Adan, yung kaugnayan po niya sa Diyos. Yun po yung namatay. Kaya yung mga tao ngayon na wala pong tamang kaugnayan sa Diyos, sila po ay mga buhay na mga patay sa paningin po ng Diyos. At paano po yung tao na muli po siya mabuhay sa harapan po ng Diyos? So, kinakailangan po may maganap na kapanganakan. Ang sabi ng Bible, ang ipinapanganak sa laman ay sa laman. At ang ipinapanganak sa Espiritu ay Espiritu. Yun po yung sinasabi po ng John chapter 3, verse 3 hanggang 5. Nasabi po doon, si Nicodemo ay lumapit sa Panginoon. Ano po ang dapat yung gawin upang po ay magmana ng buhay na walang hanggan? So sabi po sa kanya ng Diyos ay kinakailangan mong ipanganak na muli. So sabi po ni Nicodemo, paano po ako ipapanganak na muli? Napakalaki ko na. Siyempre, may edad na po si Nicodemo. Ang sabi po sa kanya ng Panginoon, sabi niya, ang ipinapanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinapanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya ang sabi dito ng talata natin binabasa sa Galatia chapter 4 verse 6, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Kaya po tayo ngayon ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Kaya po tayo nakakatawag po ng Ama ko. Kasi noon, hindi po natin alam yung tamang pagtawag sa Diyos. Hindi po natin naiintindihan o naunawaan yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay Espiritu. Ang nakakaunawa lamang po nito, yung pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Kasi din po natin yung mga tao hindi pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Nakikipagtalo ka sa Bible, ayaw paniwalaan, ayaw tanggapin. Basta hindi, dito na ako ipinanganak, dito na ako mamatay. Kasi patay po yung Espiritu sa kanila, kaya hindi po nila maintindihan yung salita po ng Diyos. Subalit yung mga tao anak ng Diyos at pinapatnubayan ng Diyos, sila po yung mga tao may Espiritu sa kanila pong mga puso. Kaya naintindihan po natin yung gospel. O bakit sabi nga kung paano natin dapat siyang bahin ng Diyos sa buhay natin bilang mga tao mananampalataya ng Diyos. Bakit po tayo ay naglilingkod o sumusunod sa Diyos? Kasi meron po tayong Espiritu ng Diyos na nagsasabi kung ano po yung mga bagay na dapat po natin gawin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Pero kung noon po hindi tayo tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, wala ka pong Espiritu ng Diyos. Wala ka pong kaunawaan, kaalaman, o wala ka pong pagnanasa na maglingkod at sumamba sa Diyos. Sabi po ni Apostol Juan, basahin po natin yung sinabi ni Apostol Juan.
So, tatas ko po ng bawat. Sige, okay. At ang lahat. So, di ba lamang ko pala yung salin ka? Okay. Sabi niya dito, at ang lahat ng nanalig sa akin ay uminom sapagkat sinasabi ng kasulatan mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muli nabuhay at niluwalhati. So sabi dito, basahin ko po ulit, ang tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Isa po sa napakagandang bagay na naganap noong ang Panginoon Jesus ay namatay at muling nabuhay, yung Espiritu Santo ay tinanggap ng mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pero hindi pa po nabuhay na maguli yung Panginoon Jesus, wala pa po doon yung Espiritu Santo na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya yung kamatayan po ng Panginoon Jesus, hindi ka lang po tinubos doon sa kasalanang minana natin sa ating mga magulang, kundi upang mula din po doon matanggap natin yung Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos sa bawat isa na sumasampalataya po sa Kanya. Kaya mula doon, naiintindihan po natin at pinapatnubayan po natin, pinapatnubayan po tayo ng Espiritu ng Diyos kung bakit naiintindihan po natin, naunawaan po natin yung kalooban po ng Diyos. Kaya napakapalad mo kasi ikaw po ay tumanggap ng banal na Espiritu Santo. Dahil sa ginawa po ng ating Panginoon Jesus at dahil ikaw po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil yung mga tao di pinapatnubayan ng banal na Espiritu, sinasabi nga po nila, ako'y pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Pero yung kanilang pagsamba, hindi po siya sa Espiritu at katotohanan. Kinakailangan kami po na mayon siyang nakikita. Yung tao totoong pinapatnubayan ng Espiritu, siya po ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba doon? Kasi madali po magsabing pinapatnubayan ako ng Espiritu Santo. Kaya lang yung sinasamba ko, napakalaki. Sabi po ng Bible, may kamay, hindi makagalaw, may paa, hindi makalakad. Hindi ka pa totoong tumanggap ng banal na Espiritu. Kasi yung totoong tumanggap ng banal na Espiritu, kinamumuhian yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Amen po ba doon? Kasi sabi ng Bible, wag kang gagawa, wag kang maglilingkod, wag kang sasakta. Kinamumuhian po ng Diyos yun. At ganoon din po, yung mga tao tumanggap ng banal na Espiritu, hindi na po niya kinikilala yung mga bagay na yun. Amen po ba doon? Pero kung sinasabi mong sumasamba ako sa Diyos at pinapatubayan ako ng banal na Espiritu, tapos nandun ka pa sa ganung paniniwala at pagsamba, hindi po makatotohanan ang iyong pananampalataya. Amen po ba doon? Kaya sabi ng Bible, mula sa iyong puso, idadaloy po niya yung kanyang Espiritu. At nang sa gayon, makatawag tayo sa Diyos ng Ama. So, kung bakit ka nakakatawag sa Diyos ng Ama? Kasi, nandun po yung pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Kaya kung minsan, mapapansin natin, maawit ka pa lang talagang kinakatagpo ka na po ng Diyos. Lalo na po yung inaawit po natin kanina, yung sulang biyaya, yung pagmamahal ng Diyos. Pagkawa hindi tayo makapat, dapat tayo po ay minahal ng Diyos. Di ba mula po doon, talagang yung puso mo, na antig ka at naiintindihan mo yung salita po ng Diyos. Pero kapag wala kang patnubay ng banal na Espiritu, parang kumanta ka lang na hindi mo siya naiintindihan. Kaya yun po yung pangalawa ng magandang bagay na ginawa po sa atin ng Diyos, na tayo po ay tumanggap ng Espiritu. Yung Espiritu na matay nung magkasala si Eva sa po si Adan, ito po ay muling nabuhay nung nabuhay yung Panginoon Jesus at tayo po ay natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo,
napabilang na tagapagmana. Alam niyo po ba, tagapagmana po tayo kahawayan ng Diyos? Naalala ko tuloy yung doon sa dalawang magkapatid, yung alibughang anak. Doon sa alibughang anak, di ba, yung bunso, sabi niya, tay, bigay mo na sa akin yung kalahati ng iyong kayamanan, yung aking mamanahin. Bigay mo na. So, dahil hiningi po nung anak, ibinigay ng magulang. Nakuha po ba natin? Yung naman, yung panganay, sabi niya, tay, kasi nagano siya, na yung po bang nagselos po ata kasi nung dumating yung bunso na lumustay ng kanyang kayamanan ng kanyang pagulang, ibinaghanda pa ng madami. Eh tayo, sabi niya, bakit ako kahit isang maliit na kambing, hindi mo ako pinaghanda? Hindi mo ba alam, anak, sabi niya, yung lahat ng nasa akin ay sa'yo. Ang kulang lang doon sa panganay, hindi po siya humingi. Na tayo, baka naman pwede mo akong bigyan ng isang magandang tupa para magkatuwa kami ng aking mga kaibigan. Hindi siya humingi eh. Kumbaga sana, nandun po siya na kasama po ng kanyang mga magulang, pero hindi siya humingi. Kaya kahit isang kambing, sabi niya, hindi man lang ako nakapagpatay. So kung minsan, ito po yung kakulangan natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Basahin mo natin yung verse 7, Galatia. Sabi po dyan, ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Sabi niya po dito, tagapagmana ka. Amen po ba doon? Kaya po, lagi po namin nababasa yung salitang binanggit po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Corinthians. Sabi niya, ang Panginoon Jesus ay nagpakadukha upang ikaw ay yumaman. Ang pagkulang po natin kung minsan, yung ating pananampalataya. Gano'n po ba yung ating pananampalataya at paniniwala na tayo po ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos? Kasi doon po tayo, doon po nabibase ko minsan. Yung pong pananampalataya at paniniwala mo na ikaw ay anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos. Mabuti pa sa kung minsan dito sa mundo, madali tayo maniwala kasi nakikita po natin. Sabi nung tatay mo, anak, yung isang bumili na yan sa iyo. Madali kang maniwala kasi nakikita po natin. Amen po ba doon? Pero sabi nga ng Bible, hindi po naman tayo nakadepende sa mga bagay na nakikita. Kundi nakadepende po tayo sa pananampalataya doon sa salita at pangako ng Diyos. Amen. Sabi po ng Bible, tayo po ay nabubuhay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa salita at pangako ng Diyos. Kaya, kapag sinabi ng Diyos na tayo'y mga anak ng Diyos, kung tayo natutong sumampalataya, tumanggap kay Kristo, at dahil kayo mga anak, ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. So, bilang tagapagmana, ang gawin lamang po pala natin ay humingi. Humingi tayo sa Diyos ng biyaya. Para matanggap natin yung biyaya. Amen po ba ito? Sabi nga po ni Apostol Juan, hindi kayo, kung bakit wala kayo kasi hindi kayo humingi. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So si Apostol Juan, binanggit po niya doon sa aklat po na Apostol Santiago, sabi niya, ang humihingi sa Diyos ay dapat manalig at huwag mag-aalin langan. So ang tanong doon, nananalig po ba tayo o nag-aalin langan? Kasi kapag nag-aalinlangan ka, huwag kang umasang tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Lagi natin na ibibigay na halimbawa si Abraham. Si Abraham, nung pinangakuha siya ng Diyos, 75 years old. Natupad, 100 years. Si Hannah, ganun din po, di ba?
So, si Jabez, may mga pagkakataon na mabilis na tinugon ng Diyos yung kanilang mga kahilingan. Ang mahalaga po doon, sila po ay nananampalataya doon sa sinabi at pangako sa kanila ng Diyos. Amen po ba doon? So, sa buhay po natin, hindi tayo nabubuhay sa mga bagay na nakikita, kundi nabubuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Nananampalataya tayo na tayo po ay ligtas na. Kasi, yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po ay naniniwala at nananampalataya na tayo po ay ibinilang ng mga anak ng Diyos. Tayo po ay tumanggap ng banal na Espiritu. Bagaman hindi natin ito nakita. At ngayon, sabi ng Bible, hindi ka lang anak, kundi ikaw po ay tagapagmana. Ang kailangan lamang po dito, panampalatayaan mo at paniwalaan. Amen po ba doon? Sabi nga po ng isang nagmensahe po sa akin kasi every Wednesday, Wednesday po, matin po ako ng schooling doon sa Tandaba. Yung pananampalataya na inilagay ng Diyos sa puso mo at sa puso mo, isa lang. Kaya lang, ang tanong doon, gano'n ba ito kalago o gano'n ba ito nag-ooperate sa iyong buhay? Pasinin natin, sa mga alagad, may mga talagang nanampalataya na talagang mabilisan, may mga nag-aalinlangan, at kailangan talagang pagtsaga ng Panginoon bago sila talagang maniwala at manampalataya. Ganun din po kung minsan sa buhay po ng isang mananampalataya. Na yung pananampalataya, hindi naman po agad na, sabi ko nga, malago eh. Kagaya po ng buto ng mustasa, ito po ay kinakailangan itubo at alagaan, hanggang sa ito ay lumaki, magbunga, at talagang managana. So, ganoon din po sa buhay natin. Napakahalaga na lumalago po tayo, nagbubunga po yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig natin at pagkaunawa po natin ng salita po ng Diyos. Dahil sabi nga mula po doon, ang Diyos ay gagawa at gagawa ng himala sa iyong buhay. Sabi ko, kapag tinitingnan ko po yung mga manok na nauna na, sila talagang makikita mo, ang tindi ng ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit matindi yung ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay? Kasi matindi na po yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Bakit sa atin, hindi pa po gano'ng katindi yung ginagawa ng Diyos? Baka hindi pa rin po gano'ng katindi yung ating pananampalataya. Lagi po natin napapakinggan yung salitang maganap sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. So, kung pananampalataya mo ay 50, yung pananampalataya ni Ska 70, hindi pwede magkapantay po yun. So, mahalaga po na nandun po yung ating paniniwala at pananampalataya. Kasi kung naniniwala ka at nananampalataya, wala pong imposible sa Diyos. Ang imposible sa atin. Kung naniniwala pa tayo at nananampalataya pa tayo, na kaya po tayong tugunin ng Diyos sa mga bagay na hinihingi po natin sa Kanya. Amen po ba ito? Diba, kagaya po na binahagin po kanina ni Bala Oni. Sabi niya, ngayong taon na to, sabi niya, magbubunga tayo ng sagana. Ang tanong doon, naniniwala po ba kayo? Nananampalataya po ba kayo? Kung naniniwala ka at nananampalataya ka sa Diyos, magaganap po ito sa buhay mo. Pero kung hindi ka naniniwala at nananampalataya, hindi ito magaganap sa buhay mo. Kagaya po na binanggit po ng Bible, na sabi niya dito, tayo po ay ginawa ng Diyos na tagapagmana. Kung naniniwala ka at nananampalataya ka, tiyak na ito yung magaganap sa buhay mo. Amen po ba ito? Binanggit po ni Apostol Pablo. Nasabi po niya sa Romans 8:32, sabi niya, pasahin ko po, para hindi po ako magkamali. Wala po si John. Pasahin ko lang po muna ito para magsilbi po natin karagdagan na kaalaman sa ating buhay pananampalataya. Romans chapter 8, sabi niya dyan, 32. Yan. Basahin ko po maganda po yung binagit niya dito. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Sabi niya dito, ulitin po natin Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait,
sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Alam niyo, sa buhay po ba ng isang tao, ano po yung mahalaga? Buhay o pinansyal? Ano yung mabigat? Di ba? Buhay. Kaya sabi po ng tao, di ba yung mahirap? Basta buhay lang. So, mahalaga po yung buhay, di ba? So, yung Diyos, ang sabi niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, gaano po kaya yung ating mga pangangailangan na hindi niya ibibigay sa atin? Amen po ba lang? Ayaw mong ibigay ng Panginoon. Kung naibigay niya yung buhay ng ating Panginoon Jesus, kaya niya ibigay yung lahat ng ating mga pangangailangan. Ang tanong po doon, naniniwala po ba tayo na nananampalataya? Kung naniniwala ka na nananampalataya, magaganap po ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, isang bagay na nakita ko kung bakit mabagal, dumami po yung masaganang biyaya sa buhay natin. Una, yung po, sabi nga po natin yung ating pong kaisipan. Sa kaisipan po kasi, nandiyan po yung battle eh. Naniniwala ba ako o hindi? Naniniwala ba ako o hindi? Kailangan magbago po tayo ng kaisipan. Pangalawa, yung ating pong pananalita. Baka lagi niya sinasabi, wala. O wala po talaga. Anong magandang sabihin? Wala o papatingnan? O ba, kumusta na? Marami ka bang blessing? Papatingnan. Wala na. Wala. Kaya doon sa confession mo pala, wala. Di ba? Sabi po ng Bible po, buhay at kamatayan sa dila na kasalanay, ang makikinabang ito, ang dito ay nagmamahal. Kung ano yung sinasabi mo, malamang yun po yung magaganap sa buhay mo. Kaya yung iba, sabi mo, oh, ito, kumusta ka na ito? Payaman ng payaman. Pasagana ng pasagana. Lalong pinagpapana. Wala naman pong ano din eh. Wala naman pong bayad yun eh. May bayad po ba kapag sinabi nyo na ako'y pinagpapala ng Diyos? Wala naman eh. Bakit hindi po natin sinasabi? Ang sinasabi po natin, wala na eh. Mahirap na eh. Doon pa lang sa una, yung kaisipan. Pangalawa, yung ating pananalita. Ayusin po natin. Amen. Kung isa po kasi bilang tao, nalilimitahan po tayo sa mga bagay na nakikita natin. Yun po kasi yung totoo. Yung pananampalataya po kasi hindi nakikita yun. Ngunit naniniwala ka, rito ay pagkakalob sa iyo. Amen. Kaya sabi ko nga, kung naniniwala ka na nananampalataya sa Diyos, magbigkas ka ng magagandang bagay na gusto mong maganap sa buhay mo. Huwag po yung mga bagay na negative. Kasi ito daw po yung magaganap sa buhay mo. Kung ano daw po yung sinasabi mo. Kaya nung po ang Panginoon Jesus ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, tinatanong po niya yung mga tao. Sabi po niya, yung bulag, ano gusto mong gawin mo sa'yo? Gusto ko po makakita. Sabi niya, maganap sa iyo, ayon sa iyo ang pananampalataya. Tinatanong po sila kung ano yung gustong gawin sa kanila ng Panginoon. Di ba? Sabi po nung isa na, yung isa na hindi po makalapit po doon sa awa. Kasi paglapit po niya, may naunan eh. Sabi niya, Panginoon, kung nais mo, kagaling po. So sabi niya, dahil sa pananampalataya, magaling ka na. So, hindi na po kumikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao dahil sabi nga yun po yung mga bagay na nakalaan sa kanyang buhay. Bagamat ito po ay pangako, kundi ang gusto ng Diyos sa lahat ng bagay na gusto mong maganap sa iyong buhay, nandun po yung iyong pananampalataya na ibigay mo ka ng iyong labi. Maging yung kaligtasan. Binanggit po ng Bible, para makita po natin yung kahalagahan po nito, yung pagbigkas ng ating mga labi. Sabi niya dito sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Nandun po yung confession, nandun po yung faith. Kaya napakalaga doon sa sinasabi mo, nandun yung pananampalataya mo. Kaya sabi po dito, magiging kaligtasan, ginagawa po natin ito na ipinapahayag ng ating mga labi at nandun po yung ating pagsampalataya sa ating mga puso. At mula doon, matatanggap natin yung ipinangako po ng Diyos. Kaya mahalaga, naniniwala ka at nananampalataya ka doon sa mga bagay na sinasabi mo at ipinapahayag sa iyong buhay. Madaling sabihin na ako'y pagpapalaya ng Diyos. Ang tanong doon, naniniwala ka ba talaga totoo at nananampalataya ka?
Tapos may mga bagay na negatibong nagaganap. Hindi. Hindi ata ito yung way, hindi ata ito yung daan para matanggap ko yung biyaya. Alam niyo po ba, bago natin matanggap yung biyaya, may pagsubok muna. Si Abraham, bago niya natanggap yung biyaya, hindi naman po instant natanggap ni Abraham. Dumaan po na siya sa testing. Kung gano'n yung kanyang paniniwala at pananampalataya, natuto pa rin ng Diyos yung kanyang pangako. Maging kay Joseph, di ba? Hindi naman po kaagad instant si Joseph naging Prince of Egypt. Ang dami na dinaanan. Pero makita natin, pinupad ng Diyos yung pangako niya kay Jose. So, ganoon din po sa buhay natin. Dapat din po yung Diyos sa kanyang mga sinabi, sa mga pangako niya, sa buhay ng bawat isa sa atin. Nasabi niya, hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo mga anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. So, ilagay po natin sa ating puso at isipan at paniwalaan po natin na tayo po ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Na naniniwala ka sa salita ng Diyos, naniniwala ka sa mga pangako ng Diyos. Sa aklat po ng Romans, chapter 8. Romans 8. Say, medyo, yeah. Conclusion din po ito na binagay ni Apostol Pablo na agahan po sa aklat po ng Galacia. Sabi niya, sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sabi niya, yung mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin. Namumuhay sa takot, sa halip ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag kayo sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos. At kasama ang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. So, napakaganda yung binanggit dito ni Apostol Pablo na sabi niya, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. At yamang tayo yung mga anak, tayo tagapagmana ng Diyos na kasama ni Kristo. Tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitis, tayo makakasama rin niya sa kanyang kalwalhatian. So dito, muli po binanggit ni Apostol Pablo, yung tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po yung mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At yamang tayo mga anak ng Diyos, sabi niya dito, at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos. Madali po ba ang intindihin o mahirap unawain? Tagapagmana ako, bakit ganito pa yung kalagayan ko sa buhay? Diba? Kung minsan, yun po yung tanong, at kung minsan, hindi po natin kaya intindihin at unawain. Kung ako'y talagang anak ng Diyos, bakit ganito yung sitwasyon? Sitwasyon ko pa at kalagayan pa sa buhay. Diba? Mayroong mga ganong mga tanong eh. So, sabi ko nga, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti at makakabuti sa buhay natin. Lahat ng mga tao sa Bible na pinagpala ng lubusan, hindi po ganun kaagad nila naabot yung mga bagay na kanilang narating sa buhay. May dinaanan silang pagtitis bago sila nagtagumpay at nakamtan yung totoong tagumpay ng kanilang mga buhay. Sa buhay po natin ngayon, dumadaan po tayo sa salitang pagtitis. Para lalo pa po tayo lumago, lumali, tumibay sa pagkakilala at pananampalataya sa Diyos. Para kung dumating mo po yung masaganang biyaya, hindi tayo mawala. Ano po ba daw? Ang malungkot po kasi sa buhay ng isang tao, kapag dumating yung biyaya, nawawala. Alam niyo po ba mas mahalaga yung pananampalataya kaysa biyaya? Amen po ba daw? Kasi sabi ng Bible, makamtan mo man yung yaman ng buong mundo, kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala daw po itong kaluluwa. Kasi ito po yung iniiwasan ng Diyos na maganap sa buhay po ng isang mananampalataya. Baka kung dumating yung panahon na bigla kang yumaman, mawala ka naman. Eh, mas mahalaga sa Diyos ang kaluluwa mo.
yung buhay pagkakilala at pananampalataya mo. Dahil ito po yung tinubos ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya sa buhay po natin, kung ano po yung kalagayan po natin ngayon bilang isang mananampalataya po ng Diyos, magpatuloy lamang po tayo. Amen. Magpatuloy lamang po tayo dahil ako'y naniniwala at nananampalataya. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti at makakabuti sa buhay mo natin. Bago ba kung minsan tayo mga magulang, di ba? Sabi ng mga anak, kagaya po ng kalibugan, Nay, Tay, bigay mo na sa akin yung mana ko. Ang manukot mo pala doon, napahama. Alam niyo po, maganda yung maganda na tayo po ay tinutugan ng Diyos sa ating mga pangailangan at higit po sa lahat, patuloy pa po tayo nakapagdilingkod sa Panginoon. Amen po ba ito? Kaysa dumating yung panahon, sabi nga ng Bible, napakahirap. Alam niyo po, tinignan ko po yung konteksto na yun, sabi niya, napakahirap na pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao mayaman. Kasi ginawa po niya Diyos yung kanyang kayamanan. Kaysa, sabi niya, kaysa isang kamelyo. Sabi niya po doon, mas magaan pa ang isang kamelyo na dumaan sa butas ng hangayod. Gano'n kayo posible yun? Di ba? Kaya sa buhay po natin, kung ano po yung kalagayan po natin ngayon, magpatuloy po tayo. Amen! At ako'y naniniwala, kagaya po na sinabi ko kanina, alam ng Diyos yung mga bagay na mabuti at makakabuti sa buhay natin. Kagaya po natin bilang mga magulang, halos mga magulang na po tayo dito, alam po natin yung mga bagay na mabuti at makakabuti sa ating mga anak. Bagamat ang dami po nilang gusto, ang dami po nilang kailangan. Pero alam natin bilang mga magulang kung ano lang talaga yung kailangan na mabuti at makakabuti sa kanilang mga buhay. Kung minsan hindi natin ibinibigay yung kanilang mga pangailangan kasi alam natin sila po ay mapapalayo sa atin, alam po natin sila po ay mapapahamak lang sa mga ganitong sitwasyon. Kaya paano daw po yung mga magulang ay nakakaalam ng mga bagay na mabuti at makakabuti sa kanilang mga anak, mas higit daw po yung Diyos. Amen po ba daw? Na siya po yung mabuting Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti at makakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sa buhay po natin, napakapalad po natin. Kasi mula po nung namatay yung ating Panginoon Jesus at nahati po yung tabing, tayo po ay napabilang na po sa mga taong natubos sa ilalim ng kautusan at napabilang sa mga anak ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos na siya po nananahan sa ating mga puso at panghuli, hindi lamang po tayo mga anak ng Diyos, kundi tayo po ay mga tagapagmana ng kaharian po ng Diyos. Amen.